O God, my Father, there is no shadow of turning with thee, and thou changest not. Thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, the sun, moon, and stars in their courses above, and join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 beside. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating Daily Prayer Covenant. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta
sa ating mga online ministries dito sa St. Paul UMC. At bago po tayo mag-umpisa sa ating devotion ngayong umaga, samahan niyo po muna ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. At naway, samahan niyo pa rin po kami hanggang sa matapos ang araw na ito, Panginoon. Maraming salamat sa mensahe na ibibigay niyo po sa amin, Panginoon. Naway, maisa-isip, maisa-puso, at i-apply namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat po ng dalangin ng aming puso ay tinataas namin sa pangalan mo. Amen at Amen. Ang ating pong devotion for this morning ay tatagpuan po natin sa Book of Habakkuk, chapter 2, verses 1 to 4. And yan. Sa history lang po, or sa background, sa Habakkuk chapter 1 po, si Habakkuk ay nag-ask or nagtatanong sa Panginoon or nagko-complain. Ayan. Habakkuk asked hard and honest question to God. Ayan, mababasa po natin dito yung mga tanong niya, yung mga complaints niya sa Panginoon. And in this chapter, sa chapter 2, and sa verses na babasahin natin ngayon, mababasa natin yung respond ng Lord sa kanya. And ito ang answer ng Lord sa mga questions ni Habakkuk. Sabi dito sa Habakkuk 2, verses 2 to 4, "And the Lord answered me, Write down the vision, make it plain on tablets, so he may run who reads it. For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end, it will not lie. If it seems slow, wait for it. It surely come, it will not delay. Behold, his soul is puffed up, it is not upright with him. But the righteous shall live by his faith." Ayan. Napakagandang message po. Sa ating mga buhay, meron tayong mga tanong. Marami tayong tanong sa mga pinagdadaanan natin. Yan, lalo na kapag yun nga, nasa kalagitnaan tayo ng struggle or ng pagsubok. Marami talaga tayong tanong sa ating mga buhay. Pero paano ba tayo nagtitiwala sa mga gantong panahon? Paano tayo nagtitiwala sa Panginoon kapag marami tayong questions or madami tayong complaints sa ating mga buhay? Sa verse po na binasa natin, God is telling us to write down the vision, make it plain on tablets. He is telling us to write down His words and trust on it. This is the rock which we can stand. Tinuturuan po or nire-remind po tayo ng Panginoon na isulat po natin or tandaan po natin yung sinasabi niya, yung mga visions na pinapakita niya sa atin, yung mga words na sinasabi niya through the Bible, diba? In all questions in our life, sa lahat po ng tanong natin sa ating mga buhay, may sagot ang Panginoon. And God is telling us to keep on listening to His words, diba? So how we can keep on listening to His words? By reading His words or reading the Bible. So kapag na-problema tayo or kapag nagkaroon tayo ng question ulit sa ating mga isip, mayroon tayong sagot na makukuha from Him. So read His words so we can run even in difficult times. Itong mga salitang ito, yung kakapitan natin kapag kailangan natin ng lakas, kailangan natin ng sagot sa mga tanong at sa mga pagsubok natin sa buhay. So trust on His words, lean on His words. And another thing po na God is reminding us is to trust in His timing. Sabi po dun sa verse 3 na binasa natin kanina, "For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end, it will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come, it will not delay." So, itong vision na ito or itong pangako ng Panginoon sa atin, lahat ng pangako ng Panginoon sa atin, meron itong appointed time or meron itong timing talaga.
And yes, iniisip natin na mabagal, iniisip natin na parang walang nangyayari. Hindi natin nakikita na may progress sa ating mga buhay. Pero sabi niya, magtiwala lang tayo sa Kanya. It will surely come. It will not delay. So trust in His timing. Just wait and trust in His timing. Maybe we don't see it now, but let us trust God's timing. Sabi nga sa 2 Corinthians 5 verse 7, for we live by faith and not by sight. Kahit na feeling natin imposible, kahit hindi natin nakikita ngayon yung pag-asa or yung progress nga sa ating mga buhay or yung solusyon sa mga problema natin, we should see it through the eyes of faith. Have faith in Him, not on our own strength, not on our own understanding. And paano tayo magkakaroon ng faith and patience like this, 'di ba? And ng eyes na ganito. Syempre, going back dun sa una nating sinabi, by listening to Him and trusting in His words. So, let us ask God to help us to trust Him always. Trust in His timing and in His word. And when we are full of questions, listen to His words and stand on it. Hold on to it. Wait patiently. It will take place on the right time and it will not be delayed. So let us pray. Heavenly Father, we thank you for this word. Kailangan po talaga namin ito, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy na mag-lean sa iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, marami man kaming question sa aming mga utak, Panginoon, ngayon, sa aming mga puso, Panginoon. Pero naniniwala kami na lahat ng visions and lahat ng pangako mo ay nakalaan sa tamang oras, Panginoon. Bagamat nag-struggle kami ngayon, Panginoon, naniniwala kami na your timing is perfect, Panginoon. Panginoon, maraming salamat and help us to pray, to meditate on your word, Panginoon, to trust you more, Panginoon. Maraming salamat at ang lahat ng dalangin ng aming puso, ang lahat ng desires, ang lahat concerns ng aming mga puso ay itinataas namin sa pangalan mo.